Ano ba, salamat po sa tanong. First of all, like Direk said, hindi rin kasi pwedeng kami lang yung isasagot niyan. Kasi behind us, really, it really took a village for all of us to come up with our characters and to be able to, carry it out throughout the show. Ako, to be honest, sa unang salang pa lang, hindi ko talaga alam kung paano ko gagawin yung role ng Ibingo kasi sobrang iba talaga sa kung sino ako in real life, and I really wanted to take that challenge. So I'm so thankful for, of course, sila Direk May, all the creatives, these amazing cast members who really helped me. Si Kuya Ed, si Snoop, si Anthony, si Boy. Ayan, sobrang naging group effort lang talaga to, yung pagkabuo ng isang character. And I know I still have so much, to learn, and I'm so excited for that journey as well. Pero, I think it's a combination of everyone working together so we can all come up with the best character possible. So, sobrang happy ako kasi si Bingo sobrang naging malapit din sa akin. Hindi ko inaasahan na ganito kaming magiging close. Kami ni Bingo, parang minsan ayoko rin siyang bitawan. Kasi parang may nakilala akong bagong kaibigan, bagong tao sa buhay ko. Maturity of our characters. I think with every project po, I try to see ways on how I can learn from her or my character too. And yun nga, like what he said, it takes a village. Without the help of all our directors here, Direk May, Direk Ian, RBO, thank you so much sa inyong lahat. Kasi hindi mabubuo si Caroline, yung pagkatao niya, kung wala kayo, and sa lahat ng cast na nandito. Ayaw maging emotional. Ano ba yan? Wait, wala pa. Hindi pa tayo tatapos, guys. Okay, hindi muna ako. Yeah, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Caroline Chu wouldn't be Caroline Chu without you. Gano'n tagal mo na isip yun? Oo nga, no? Tagal mo nang pinagpapanapan na Sabi na ako kanina eh. Sabi ko, ano kaya? Kanina lang, ha? Okay. The first press con pa. Okay, I think you have another question. Yeah. Next question is for Snoreen. Ayan. Maris and Anthony, congratulations din sa inyong tandem, no? Ano yung nadagdag sa perspective ninyo as Maris and Anthony after or while playing Snoop and Irene? Oh, wow. First of all, gusto kong sabihin ang ganda ng mga questions mo. Thank I you. love them. Well, to me, ilang 10 years na po tayo sa industry. Happy anniversary, Maris. Thank you. Sa akin, si Irene Shue, unang-una, nung in-offer to na role sa akin, I was so happy kasi, bagong role, hindi ko pa ito nagagawa, maarte, kikay, and like sabi ko, ibibigay ko talaga lahat ng kaartehan ko dito sa character na to. And natuwa ako kasi sa result ng, yung story and all, dun ko na-realize na sa bawat eksena na binibigay sa inyo, ibigay mo talaga lahat ng best mo. Ibigay mo yung 100% mo, even more than that. Kasi you'll never know anong mangyayari because of that. Yun lang. Yun yung na-realize ko after everything. Anthony. Thank you. Ako, ang dami. Pero sa akin kasi si Snoop, of course, parehas din sila kasi ni Bingo eh. Kinalaki. Pero, yung pinaka siguro natutulong ko kay Snoop, siguro yung appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Yun kasi yung parang makakalimutan mo once na sobrang dahil mo na ginagawa sa buhay mo, di ba? Yung pinakamaliliit na bagay, yung talaga yung nagpapasaya sa isang tao. So, ang dami. Siguro kay Snoop, may mahal na mahal ko yung character niya. Hindi ko rin siya mabibitawan agad kaya ni Bingo eh. Yung nabuo namin sa mga nila Kuya Kestin talaga, yung Binondo Brothers ko. Kakaiba. Feeling ko, kahit tapos na yung kahit by me after nito, feeling ko babalik at babalik pa rin si Snoop sa akin. Sa mga maliliit na bagay, of course. Hindi naman yung buong You will always be Snoop to us. yeah. Congratulations, guys, and congratulations, everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you, Kuya Von. Thank you so much. Okay, got lots of questions pa para sa lahat ng mga cast members natin and directors. And don't worry, pero ngayon, I think ihanda natin yung sarili natin. Dahil handa na siyang ichika ang lahat ng mga bagay. Please, let's ask the one and only Kuya Oji Diaz. Ayan. Tara na, Kuya Oji, ichika mo na dali.
Magandang hapon. Alam natin lahat ang pinaghahandaan ng bawat miyembro ng cast ang pagpunta rito, no? Anong pakiramdam ng hindi natatanong? Silvade, joke lang. Ano kaya ba? Oo nga, sorry. Hindi. Kasi, syempre, pag masyado kang babad sa softmet, so mapapansin mo na parang sumasabay doon sa Don Bell yung snurin. Tapos, lagi pa siyang sinasuggest sa Netflix. So, originally ba, direct, Sir Henry, hanggang doon lang ba yung role nung snurin? Pero, parang habang papalaon, dumadami, nanganganak ang mga eksena nila because of the clamor. No, sa simula pa lang ng conceptualization ng Can't Buy Me Love, meron talaga na nakaplanta talaga kami for a subplot ng kwento ng Snoop at ng Irene. It was formulated from the start. Kaya kung mapapansin ninyo, sa una pa lang, sino nakasalabay Irene nung nahulog siya, nung nakidnap siya, it was Snoop because it was intended that way. So, planado siya from the very beginning. And we're so thankful na kinagat sila. Kinagat sila ng mga manonood. Diba? Apart from, of course, the phenomenon na sina Don Bell, sina Bingo, saka sina Lee. So, we're so thankful for the support that they got as well from the viewers. Direct May? Well, actually, nung casting, nagka-casting kami for Snoop. Nabanggit niya, sinabi, si Anthony Jennings ba available na dun from Ironheart? Because he was still with Ironheart. And then our executive producer, si Saki, said, yeah, available na. Sabi ko, joke lang to. Sabi ko, tas endgame sila ni Maris, haha. But that was just like a private conversation. Because I think in every show, aside from the leads na love team, there's always like a goal na meron kang mabuo na bagong love team or team up, ganyan. In every project, laging meron. So, I didn't talk to them about it. And I guess sila rin, they saw the potential of the casting and the pair up. So, I was on leave after the first part ng show. Nung wala ako, yun na pala yung nangyayari. They were they were planning for yung launching na of their love story. So, I think it's really na naghahanap talaga sila ng parang sino kaya ang pwedeng sino yung pwedeng bagong i-launch din. Okay. Thank you, Direk. Sa Snurin, nagpapasalamat pa kayo sa tayo. Bakit kayo nagpapasalamat? Pasalamat ako sa mga kumakain ngayon. Ay, sorry po. Naka-online pala tayo. Papasalamat pa kayo sa dumi. Ako sa dumi. Hindi, kasi doon sila nakilala. Parang doon nagsimula yata lahat. Actually, after ko mag-duet, tumitingin muna ako. Parang, everything. Thank you for everything. Ikaw ang dahilan, ganun po. Joke lang! Pero nagets ko naman po yung tanong. Thankful po talaga kami sa Star Creatives. Sa show, sa mga nag-isip, sa mga nag-conceptualize, sa nakaisip na i-pair kami. Kasi thankful na ko dahil doon nakilala ko to si Anthony. Sobrang sarap katrabaho, sobrang sarap ka-eksena. And finally, nakahanap din ako ng, yung ka-eksena na sobrang well-connected and like, alam namin yung saan namin gusto dalhin yung eksena. We're all just having fun. We're both just having fun kapag mag-shoot. Thankful ako kay Anthony sa Star Creatives, sa Netflix, sa Can't Buy Me Love. Yun lang po. Ang salamat din ako kay Derek Raymond sa lahat ng mga katarantaduhan namin ginagawa siya. Pero yun, syempre, overwhelmed din ako. And actually, speechless na ako kasi hindi unexpected din talaga yung
sa amin ni Maris. Pero yun po, nagpapasalamat ako sa lahat mga yung bumuo ng mga eksena namin. And of course, sa lahat ng mga sumuporta at sumakay sa trip namin ni Maris. Na kung paano namin gusto ipakita si Snoop tsaka si Irene sa kanila. Yun, maraming salamat. Thank you.